Not all who call his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Magandang gabi, nagbabalik po kami sa The Narrow Gate Ministry live podcast dito sa Facebook. Magandang gabi po muli, Pastor Amir. Magandang gabi, Sir Derek. Pastor, tayo po ay nagpapatuloy dun sa ating pagtalakay po about false teachings. No po. At yun, nasa part 9 na po tayo, Pastor. At ngayon pong gabi ay may specific na topic po tayo natalakayin. It's about bibliology, pag-aaral ng Biblia. At ano-ano po yung mga different views about on the inspiration of the scriptures. At yun, ano rin po yung mga makikita natin ng mga false belief patungkol po sa sulatan. Sir, kung meron po kayong katanungan, pwede po kayong mag-comment muli, mayroon na tayong ilang viewers. So you can join us online sa aming podcast pagka po may tanong po kayo at gusto nyo pong magtanong ng kasama namin dito po sa aming pong video. Yes po, welcome po kayo. Pwede naman pong i-share lang yung link and then you can just join. Yes. At kung kayo po ay may gusto rin po na topic na gusto ninyo na aming talakayin, next meeting ay next podcast ay inyo pong pwedeng comment yan po sa comment section. So yun, ating nga pong tatalakayin yung iba't ibang pananaw tungkol sa pagkasi sa Biblia o yung tinatawag natin na biblical inspiration. At ano ba ang dapat nating maging pananaw sa mga nakasulat na salita sa ating aklat na tinatawag natin na kasulatan. So may iba-ibang tawag, Ang tawag ng iba ay Bible, ang tawag ng iba ay scriptures. Pareho lang po 'yon, Bible o scriptures. Kasulatan po kasi yung ibig sabihin ng Biblia. Yun na may aklat, Maraming aklat. Kasi Latin po 'yan na ang Biblos ay singular, Isang aklat. Kaya Biblia ay maraming aklat. Dahil po ang Biblia ay binubuo ng 66 books, 39 Old Testament books at 27 New Testament books. At
Ang mga reformers ay hindi po naniniwala doon sa mga deuterocanonical books, no? Apocryphal po ba? Apocryphal books. Ang tawag ng Roman Catholic ay apocrypha. Pseudo canonized. No? Hindi po tunay na kinanize ng mga tao o mga scholars na nag-aral kung ang isa pong salita o ang isang aklat ay kabilang talaga sa salita ng Diyos. Yung pong ibig sabihin naman ng canon of the scriptures, pag sinabing canon, measuring rod. No? Pag sinabing canon, ito yung mga requirements, Panukat mo. panukat upang ang isang certain na aklat ay maaaring isali doon sa mga aklat na matatawag natin na mula sa Diyos at kinasihan ng banal na Espiritu. Okay, yun po. At may iba-ibang pananaw no, tungkol nga po sa Biblia. At pag tinukoy natin na Biblia, ayun lang 66 books, no? Para hindi pakaisipin ng mga iba nating taga-panood ay yung kasulatan ay kasama roon yung mga Tobit, yung Judith. Naman yung Judith, yun ang pinakamahirap po na na kinakaharap ng mga tao ngayon, yung Judith, no? Dahil Malapit na eh. due date, malapit na, no? Sa 30. Bel at ang Dragon, yan po yung ilan sa mga aklat na isinali ng mga Romano Katoliko na nakapalaman doon sa Old and New. Yung kabiyos nila ba sana? So, meron po roon na mga Macabeo, yung pong si Macabeo, Maccabees. At yung pong mga aklat na yon ay hindi po nakapasa. Kaya hindi sila kinasihan. So, ngayon mayroong 4 na pangunahing views o pananaw o teorya tungkol sa kung paanong ang Diyos ang nagkasi o nag-breathed out o nang huminga sa Biblia. Na pag sinabi nating pagkasi ay yung pagkilos ng Diyos sa mga author ng Biblia o ng mga aklat na naisali doon sa canon ng 66 books, doon lang tayo tumututok, no? Yun lang naman talaga kinasihan. Pero kahit na naniniwala ang marami na 66 books lang, iba-iba pa rin ang pananaw tungkol doon sa mga aklat na yon, kung paano yun ay ipinasulat ng Diyos. Yan po yun. Kaya atin pong titingnan kung ano po yung 4 na ito na pangunahing pananaw. Satin tayo. Kung maganda po ito, Pastor. Ang Biblia mismo ay merong claim, no, sa kanyang sarili. Inaangkin mismo ng Biblia na ito ay mula sa hininga ng Diyos o hiningahan ito ng Diyos. Ang lahat ng kasulatan ay, sabi doon, ay kinasihan ng Diyos upang magamit ng tao sa pag-alam ng katotohanan at pagtuturo ng katotohanan, sa pagtutuwid sa likong gawain at upang maipamuhay, no, ang katuwiran at lumago sa kanyang pananampalataya. Tingnan muna natin yung ikalawang Timoteo 3, talata 16 hanggang 17, no? Ito mismo yung pagkiklaim ng salita ng Diyos sa kanyang sarili na siya ay galing sa Diyos, no? Madaling salita. Siya ay mula sa Diyos at ang bawat salitang narito ay mula sa Diyos. Malinaw po Yan. dito. Pakibasa po natin ang ikalawang Timoteo chapter 3 verses 16 to 17. Okay, ano po ang sabi dyan? Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama ng maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Yan. So, mismong inaangkin, no, ni Apostol Pablo, referring to the Old Testament, and of course, later on, na sa kanya ring aklat, no, nang ito ay maipon, makompile, ay tinawag din ito na kasulatan ng mga nagka-canonize ng scripture, noong mga scribes, no, noong mga church fathers, na ibinilang itong aklat po ni Pablo din
nila Pedro, nila Mateo, Marcos, Lucas, no, Juan, binilang ito sa kasulatan din. So, although ang primary na mga aklat na sinasabi ni Pablo na kinasihan ng Diyos ay ang Old Testament, alam natin na mabibilang din sa kasulatan yung kanilang mga aklat, no, later on. Dahil pinag-aralan din at nakapasa din doon sa pamantayan na ginamit din sa Old Testament para masabing ito rin galing sa Diyos. So, sabi doon, may dalawa siyang claim, no? May dalawang bagay na tumutukoy sa kung ano ang kasulatan sa mga talatang ito. Una, ito'y kinasihan ng Diyos. Theopneustos, no, sa Greek. Ibig sabihin, hininga ng Diyos. ng Diyos. At pag sinabing hiningahan ng Diyos ay naandito mismo ang salita ng Diyos. At ang Diyos mismo ang may akda nito. Ibig sabihin ay mayroong supervision ang Diyos sa mga salita sa Biblia nang ito isinusulat kasi ng mga original na author ay ang Diyos mismo ang nag-inspire sa kanila sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang ang maisulat lamang nila ay yun lamang katotohanan at ang kanila ding mga maisusulat ay perpekto, no? Maging ang grammar, maging ang tenses, no? Maging ang bawat salita na kanilang isinulat ay pinasulat iyon ng Diyos. Kaya ito'y salita ng Diyos. Yun. At ito ay magagamit para sa kapakipakinabang ito sa pamumuhay Kristiyano. Pang maihanda ang isang Kristiyano sa mabubuting gawa at maging kagamit-gamit ang Biblia sa pagtutuwid sa maling aral. No, kumbaga, pag mayroong aral na hindi ayon sa Biblia, ang Biblia ang dapat na magtuwid doon at ang Biblia ang dapat pagkunan kung ano yung tamang aral. Ito mismo yung authority. Standard siya ng doctrine, no? Siya ang supreme standard of doctrine and practice. Kung mayroon ding likong gawain, ang Biblia din ang pamantayan kung paano itutuwid iyon. So, doktrina, sa doctrinal wise, ito ang dapat lang napagkunan ng doktrina. Pag wala sa Biblia, ang isang doktrina o sumasalungat sa Biblia ay hindi dapat tanggapin. At kung ang kanya ring practices ay hindi rin sinasang-ayunan ng Biblia, yun din ay hindi dapat na ituring na tamang gawain. Yun ay liko. Pagka hindi ayon sa Biblia, liko yun. Ang tuwid lang ay kung ano yung sinasabi, tinuturo ng Biblia. At ang lahat ng iyon, ang purpose ay upang maihanda ang isang mananampalataya, no, sa kanyang paglakad sa pamumuhay Kristiyano upang siya maging maayos at maging handa, no, sa paggawa ng mabubuting gawa. Na hindi lang totoo, kundi tama pa rin. Totoo yung doktrina, tama pa ang gawa. Hindi magkasalungat. Orthodoxy and orthopraxy. Ngayon, okay, muli, no? Ang doktrina ng inspiration ay doon lang sa original, no, na sulat. So, dapat maging maliwanag. Linawin muna natin, no? Baka mayroong kasing naniniwala na kahit yung translation, yun daw ay hiningahan din. Opo, lalo na yung King James Bible. Oo, yun po yun. May mga Baptist na naniniwala na ang dapat lang daw gamitin ay King James Version dahil daw ang ibang version ay hindi daw inspired. Ang King James Bible o version of the Bible lang daw ang kinasihan. Hindi po tayo naniniwala na ang translation ay kinasihan ng Diyos, no? Ang tanging kinasihan ng Diyos na walang pagkakamali, kahit na letra por letra, talagang perfect dahil ginabayan ng Diyos, hindi lang yung doktrina, kundi pati yung mga salita na nakatala, yun ay talagang walang mali. Yung mga nuances ng mga salita ay talagang ang Diyos mismo ang naglagay. At yun ay para lamang doon sa autograph o yung mismong aklat na sinulat ng mismong mga manunulat na kinasihan ng Diyos. Ang translation, hindi na po iyan inspired, no? Ang translation po ay, yan po ay preserved. Pinreserve ng Diyos yung katotohanan dyan.
Pero may mga maling translation minsan, no? Opo. Kasi pag na-translate na, ay nababago na yung nuance. Kaya hindi na siya inspired kasi nalalagyan ngayon noong translator ng sarili niyang cultural framework and understanding. Meron po ba tayo mai-share na bibigay na halimbawa ng mga translation na mali at ito talaga ay kapag ka ikaw ang nagdadala ng mga ganitong translation o pinangahawakan mo ito ay magdadala ito sa maling katuruan o kaya mga halimbawa. Halimbawa po ay yung lamsa, no? Lamsa. Yun. Kasi binago. Mhm. Pagka-referring sa Panginoong Jesucristo at tinukoy siya na Diyos, maliit na di. Mhm. Hindi siya, walang article sa Greek. Theo lang o theon. Walang to, saka ton. Mhm. Wala. Kasi binabago nila yung Greek, inaalisan nila ng article. At ginagawang maliit na di pag itinranslate sa salitang Tagalog na Diyos. At siyempre, yun po ay delikado kasi nga ang turo ng Iglesia ni Cristo at kaya gamit nila yung lamsa, yung kay George Lamsa translation ay dahil nga hindi sila naniniwala na Diyos si Cristo. Kaya ang nangyayari ay yung Arianism doctrine ay talagang kanilang pinakalat. At yan ay tinuring na noon pa, no? Na si Arius ay isang heretic, no? Sa Council of Nicaea, tinalakay na yan, no? Mhm. Na si Jesus ay same essence with God the Father. Mhm. Yung homoousios. Homoousios. Hindi homoousios na parang katulad lang, kundi talagang siya mismo ay Diyos. Homoousios. Hindi siya katulad ng Diyos, kundi siya ay Diyos din. Tama. Sa kanyang esensya, Mhm. sa kanyang mga essential attributes. So yun, ang isa. Ikalawa, yung Jehovah's Witnesses, ganun din, no? New World ba yun? Yung New World Translation of the Bible. Binago din nila, no? Kasi ang pananaw ng mga Jehovah's Witness, si Jesus din ay hindi Diyos, no? Opo. Siya ay si Arkanghel Miguel. Mhm. Bagamat ang binabago lang nila ay yung mismong title ng Panginoong Jesucristo at yung mismong pagtukoy kay Jesus bilang Diyos, kalimitan naman ng mga kanilang mga translation ay halos pareho din naman. Kasi takot din sila na baguhin, no? Pero ang problema, hindi sila natakot na baguhin pagpatungkol sa Panginoong Jesucristo. Kasi yung kanilang pananaw, ang kanilang pinipilit na palabasin doon sa mga translation. And of course, mayroon naman ding mga translation na sobra yung yung pagkakalaya, malaya siya, yung thought for thought, yung very, yung too much freedom doon sa, nawawala na yung dynamic equivalence. Halimbawa, no, isang dangerous na translation ngayon, bagamat di natin tinuturing na siya ay heretic, no, na doctrine o heretic na Biblia, pero dangerous halimbawa yung Pinoy version of the Bible, no? Very ano yan Oo. Nawawala na yung dynamic equivalence dun sa mismong setting, yung culture, yung context. Halimbawa, yung si Jesus ay pinagtripan. Pinagtripan lang. Oo, pinagtripan lang. So, dahil gusto nilang iangkop yung mga salitang ginagamit sa makabagong mga Gen Z, no? Opo. Yung Gen Z, yung generation ng ano ngayon, no? Ay kanila nang pinababaw yung kaisipan na si Jesus ay pinahirapan. Seryoso kasi ang pagpapahirap sa kanya kasi death penalty yun. Hindi lang trip-trip. Hindi trip-trip lang. Kasi pag sinabing pinagtripan lang, parang hindi sadya. Parang hindi talaga actual na yun ang gagawin. No? Parang nadala lang ng emosyon. No? Pagka kasi nagtrip ka lang, nadala ka ng alak. Opo. Ng espiritu ng alak o ng droga. No? Kasi yun lang ang trip mo. Wala talaga yung kamalayan na buong-buong nagpasya ang isang tao na talagang patayin ng isang tao. Kaya nga 'di ba yung mga nagtrip pagka nahulasan na o nawala na sa kanilang wala na sa impluwensya ng alak at droga, hindi na nila alam kung ano yung ginawa nila, no? Kasi dala lang daw iyon ng kanilang pagiging high sa droga. So hindi talaga doktrinal, no? Pero dahilan sa ganoong malayang pagsasalin
na hindi na kinukonsulta yung malalim na talagang malapit doon sa equivalence noong word na yon sa Greek o sa Hebrew, ay nawawala yung pinakang malalim na kahulugan. At nababaliwala yung pagpatay sa Panginoong Kristo, nababaliwala yung purpose. Na yung mga pumatay din na yon, hindi lang nag-trip yun, kundi sila pinagawa rin ng Diyos ng ganoong gawain. Yun yung kasi hinula na na siya ay puputungan ng koronang tinik, na siya ay tutusukin sa tagiliran, siya masusugatan, na siya ay papapatay, no? Dadanak ang dugo. Nakahula na pagka yung nag-trip lang, medyo parang tayo dyan. Hindi tayo natutuwa. Parang hindi siya premeditated, Pastor. Pag-trip. Hindi meditated. Parang trip, yun lang. Ngayon lang. Kita mo, kinursunado ba? Parang Yung parang hindi kita kilala, pero so parang si Jesus di nila kilala, no? Parang ganun. nalasing lang, ganun. So, siguro nag-inuman yung mga sundalong Romano, pero hindi kasi 3 years so nawawala yung context, no? Yung cultural context, yung historical background, nawawala siya. At napapalitan ng malayang pagpapasya ng isang lango sa alak. Pagpapasya siya ng isang lasing. Opo. Actually, Pastor, parang nabasa ko mayroon kang dating comment yan tungkol dyan matagal na, 8 years ago na yata Oo, nung lumabas yung Pinoy version. Lumabas yan daming ganun. Dami rin nagalit dun sa aking comment na sinasabing napaka-dogmatic natin. Kaso kaya nga doon sa mga pastor na gumagamit niyan, i-explain nyo ng maayos. Kasi baka ang dating doon sa nakikinig na Gen Z ay ganun lang siya talaga. So, nawawala yung kaseryosohan noong salita ng Diyos. At noong mismong intensyon ng mga taong talagang ipinapapatay si Jesus. Malaking issue yan hindi ginagawang trip-trip lang. So, yan. Parang ito'y pagpambabastos no? Parang nagiging kabastusan doon sa original na sumulat. Kasi kung ako yung sumulat, tapos ginawa mong ganyan ang aking sulat, iniba mo, magagalit ako dahil hindi ganyan ang gusto ko. So wala silang galang doon sa sumulat. Of course, alam natin, ang banal na espiritu ang nagpasulat, wala rin silang galang sa banal na espiritu. Diba? Yun yung labas na, at wala silang galang sa Diyos. Hindi siya parang simpleng issue Para sa alam yung lalim noong inspiration. Kaya nga again, bakit ganun sila? Kasi ang view nila ng inspiration, liberal. Liberal view. Para nga sa mga liberal yung mga Himala, hindi totoo yan. Mayroon silang ibang meaning doon. Kailangang maipaliwanag sa karaniwang isip yung mga nangyari. Pag hindi ma-explain, hindi tinatanggap. Wala silang Himala. Yan ang mga liberal. Kaya nga, liberal sila Yung mga nag-translate noon, leaning on liberalism. Lean pa lang pero meron talagang liberal na rin. Pero yung iba talaga is leaning. Yun yung mga nagrarally. Kilala ko yung mga yun Mga mahilig sa social gospel din, yung mga nag-translate. Pero hindi, kung isang reform ang pagtatranslatein mo, magiging seryoso yun. Hindi talaga ganun. Ang problema sa Philippine Bible Society, kahit yan kasi interdenominational. Basta may kakayahan ka mag-translate, sige. May RC din po dyan, Pastor Meron ding pari. Halo-halo yan. Actually, yung magandang balita Biblia ay may pari din dyan na nag-translate. So, pero hindi naman ganun binaboy. No? Parang ginawa na lang biro-biro ang translation. Hindi naman. Talagang kasi seryoso sila mga formal na tao yung nag-translate. Ngayon po, hindi Generation Z ba ngayon o Generation X? Generation Z, Gen Z na ngayon Pero yung pagkatapos ng C, na AA. Wala na Wala na. Generation AA. Anong ibig sabihin? Kumbaga, yun nga, ano ba ang kasi binagay po nila Pastor doon sa konyo na lingwahe ng mga Pinoy. Konyo. Opo, konyo. Di ba sabi nga hindi ako meron ng bata sa yung mga bata ngayon Pastor, di ba? Sabihin nila dahil sila yung na-influensya ng konyo. Hindi pa ako mag-uwi. Yung mga ganyan. I don't like. Hindi ko like yan. Yung ganun. Hindi ko like yan. Parang pinagsasama-sama nila yung ibang lingwahe, yung English at sa Tagalog. Ngayon,
So, kapag ka ganun po pala, Pastor, ang ginagawa, ang paraan ng pag-translate, nalalayo talaga siya sa pinakang diwa ng original na text. Mm. Paano po ba, Pastor, natin yung, halimbawa, katulad nun, O correct. i-correct? O Hindi kaya, itatama mo. Yung Tagalog na yon, itatama mo sa Tagalog na tama. ibig sabihin po yung mauunawaan din ng mga Oo. generation ngayon, ano? Oo. Hindi yung ganun na, kumbaga, dapat pala isa sa alang-alang din, hindi ba mako-compromise yung pinakang meaning ng ano? Nako-compromise din talaga eh. So, nawawala talaga yung pinaka mismong kahulugan, no? Nawawala po. So, yan ang mahirap eh, no? Kaya halimbawa, sa Luke chapter 22, 58 to 59, no? Sabi dito, after ilang minutes, may nakapansin ulit kay Peter at sinabi sa kanya, isa ka nga sa mga kasamahan nila. Pero sumagot si Peter, hindi po ako yun, sir. After 1 hour, may lalaking nag-insist. Sure ako, kasama ni Jesus ang taong ito. Kasi taga Galilea din siya. No. Yan. So, sure ako, parang nabawasan na eh. Kasi yung pagkakasabi doon sa Greek na sure ako, may galit. May ano na siya, parang may, hindi lang galit, no? Parang meron na siyang indifference. Kasi pag sinabing sure ako, parang wala siyang indifference eh. Parang, ay sure ako. Parang wala lang. Sure lang ako. Mahalaga pala, Pastor, na unawaan din natin yung emotion. Oo, may emosyon na yun eh. Sa Greek kasi may kahalong emosyon yun eh. May mga ano siya eh, may mga ang tawag dito. Alam mo yung ano, yung sa isang word, nandoon na yung ano, nandoon na yung isang verb and noun magkahalo. At saka yung emosyon doon naroon na rin. So, tsaka cultural kasi yun eh. Oo nga po, ano? Hindi lang yun yung ano, yung language, but culture. Kaya tinitingnan din dapat. O, kailangan kultura yan. Sa Galatians 1:6, sabi doon, di ba nagtuturo ang mga Judaizers sa Galatians? Sa Maganda church sinabi doon. dyan eh. Sabi doon, sa 1:8, sobrang nasyak ako sa inyo. Nasyak lang. Na-share. So, ang dali ninyong namang tinalikuran ang Diyos. Imagine, sobrang bait niya at pinadala niya si Christ sa atin. Ang Diyos mismo ang pumili sa inyo, tapos ngayon, ini-entertain nyo ang ibang gospel. Samantalang ang ano doon ay, nagayuma kayo, no? Nagayuma kayo. At, Mali na naman. oo, nasyak lang. Parang nasyak, parang ano lang, parang, ay, nagulat. Hindi yung parang talagang isipan yung salita. Na, kasi talagang piling-pili ang salitang ginamit doon. Kasi, ang intensyon ni Paul talaga, ipakita na pag naniwala kayo sa gospel na yan, na false gospel na yan, kasumpain eh, na meron siyang anathemize yung ano doon, na ikaw ay mapuntang impyerno, ganon. Hindi yung nasyak lang na parang, ay, nasyak ako, gumawa ka ng ganyan. Punta ka ba sa hell? Hindi parang ganon. Yun talaga, seryoso eh. Nawawala yung kaseryosohan. Punta ka na yan sa hell, sige ka. Natural flow of thought. So, ang kanilang ginawa, yung to retain the natural flow of thought, not the dynamic equivalence ng word, but the natural flow ng kaisipan ng isang millennial. Kaya lang, may iba talaga sa kanilang interpretation yan, Pastor. Pagka ganyan. Yun ang problema. So, sabi nga ng iba, it sounds too casual. Not serious. Parang casual lang. Conversation. Ginawang conversational. Di ba? So, maraming mga nawawala yung meaning Opo. ng mga salita. Pero Pastor, can the church use that kind of translation? Hindi po, ano yan, hindi siya advisable. Pwede siyang gamitin sa mga young people, pero sa mga adults, sa mga, bihasa na sa salita ng Diyos, may i-irritate sila eh. Yes. So, hindi siya makakatulong. Ngayon din doon sa mga matatanda, hindi rin siya bagay eh. Kasi namang matatanda, pareho lang naman yung kaisipan ng mga matatanda ring Kristiyano pagdating sa lengguwahe. May mga Ayaw nila ng maarte. yes po. May mga reaction po dyan, Pastor. May mga nagde-depend dyan sa translation niya. Sabi nila, ayun nga niyang language sa panahon ni Jesus Christ, Koine-Greek. Ba niya konyo din yun? Ay noong panahon yon, sa kanila, kultura, 2,000 years ago. Konyo sa kanila yon. Hindi yung konyo natin. Iba yung konyo natin eh. At saka Greek siya.
Ang Greek ay very siya, very deep, direct, very Yes. direct. Hindi siya yung mabulaklak eh. Hindi siya mabulaklak gaya ng Tagalog. Pag ginaya natin ngayon, nagkonyo rin tayo. Ibang-iba na, lalayo na talaga. Oo. Pero given, pwede mo siyang gawing panimulang aklat o panimulang salin, no, sa pagkabago pa lang. Pero pag lumalim na iyan sa pananampalataya, dapat mo nang gamitin yung mas malalim na salin. Although kaya nga hindi naman natin parang ina-anatomize sila kasi nga lang yan translation lang. Hindi naman nare-retain yung inspiration sa translation. But God still preserves the truth even though konyo-konyo yan. God can still use that translation. But yun nga lang ay mababaw Mababaw ang magiging dating o pangunawa ng mga nakikinig. Opo. Hindi seryoso, no? Pastor, hindi rin po pala pwede na ang magtuturo, ang gagamit niyan sa pagtuturo ay mababaw pa ang pagkaunawa. Kaya kailangan pala, para maiwasan po, Pastor, o maging maingat, yung malalim na talaga po ang may tatama niya yung mga talata doon na medyo mababaw ang pagka-translate. Kaya nga, yan ang problema. So, again, hindi naman extended sa translation ang inspiration. O tama, ang Jehovah's Witness, binago rin nila ang John 1:1. Ginawa din nilang little g, yung kay Jesus Christ. Alam ko po na ipaliwanag nyo na po yan. Di ba? Okay, tingnan natin yung 4 na pananaw o teorya sa pagkasi ng Diyos sa Biblia, no? Una, yung Neo-Orthodox view. Neo-Orthodox. Ibig sabihin ng Neo-Orthodox, yung mga kabagong pananaw, no? Na ang ibig sabihin nito ay masyado nilang binibigyang diin yung pagiging malayo ng Diyos at hindi siya maintindihan tao. Kaya tinuturo nila na ibang-iba ang wika din ng Diyos at ang tanging paraan upang makilala natin siya ay sa pamamagitan, hindi ng Biblia, kundi sa pamamagitan ng mga pagpapakita, mga direct revelation. Mga signs and wonders doon siya pwedeng mangusap. Sa Bible hindi kasi simple lang siya, no? Ang Bible parang wala roon yung kanyang revelation. So para sa kanila ang Biblia ay hindi sapat. Kailangan na ang Diyos ay mangusap ng direct sa tao at ang problema, yung direct na yon ay through dreams, through visions, through apparitions, through supernatural events, mga ganon. Dancing sun, ganon. Pero, takot yung ganon, Ayaw nilang maniwala na ang Biblia ay sapat upang ipaliwanag ng Diyos at ipaalam sa tao kung sino siya at kung ano yung kanyang ginawa na paraan upang iligtas ang tao. Ang problema nga lamang dito ay if God is not enough, then what can be enough? 'Di ba? Kung hindi mo na nga pinaniwalaan yung malinaw, ay doon ka pa sa malabo pupunta, lalo hindi mo maunawaan. Paano mo maunawaan ang mysterious? Paano maunawaan yung supernatural, yung direct? Hindi nga kayang maunawaan ng Diyos Kaya nga ipinaunawa na sa atin Kaya ito ang kanyang paraan upang yung revelation. Oo. Yung kanyang mismong angking karunungan ay higit na dihamak sa karunungan ng tao. Kaya nga niya bumaba na siya sa level ng tao. Ay ayaw nila ito. Ayaw namin bumaba ka sa level namin. Gusto namin manatili kang mysterious. Gusto namin na manatili kang hindi namin naunawaan. Kaya contradictory yun self-contradictory. So hindi daw maunawaan ng Diyos sa plain language. Kaya unawain natin siya sa non-plain revelation. Paano mga maunawaan kung hindi nga plain? Sa plain pa nga lang, di naman Di ba? Oo. If we cannot know God through the scriptures, how can we know God through mysterious means? Yes. Misteryoso nga hindi pa naman siya maunawaan lalo. Kaya masyado yung kanilang diin sa transcendence ng Diyos. Hindi siya pwedeng bumaba sa level natin. Kasi Diyos siya Hindi siya pwedeng magpakilala sa isang normal na paraan na ginagawa ng tao sa kapwa niya na
Kailangan niyang ipakita ang kanyang emosyon bilang tao. Parang tao siya na nakikipag-usap sa Biblia. So, hindi siya din pwedeng maunawaan sa pamamagitan ng creation, sa pamamagitan ng heaven. Ano pong nga tawag doon? Meron tawag po dyan, Pastor, di ba? Na attributes ng Diyos. Incommunicable ba yun? Something ganun, parang ganun, communicable at saka... Oo. Parang sa kanila is walang communicable attributes sa pwedeng hindi nga eh. Sa kanila yung incommunicable eh. God cannot communicate with man by simple words. So it should be incommunicable kasi ang Diyos ay transcendent eh. Ayaw nila ng immanence. Kasi yung pagsulat ng Diyos sa pamamagitan ng mga author na kanyang kinasihan, sa pamamagitan ng banal na espiritu, yun ay immanence eh. No? Kasama na natin eh. Ito na ang Diyos eh. Nasa ginaid ng mga tao upang nasa mundo na at iginaid niya ang tao para isulat. At wala namang nasulat yung mga author kundi yung sinabi rin ni Jesus at kasaysayan ni Jesus. At yung resulting doctrine doon sa combination ng Old Testament at New Testament ng gospel. No? Mayroon kasing nabuong doktrina doon sa kanilang pangunawa sa Old. Ganun pala, may mga hula, kaya pala nagkasala dahil mayroon palang tutubos. Doon nang galing yun eh, yung doktrina eh. Tapos ito na si Jesus. Tapos nag-conclude sila sa mga epistles na, may justification pala. Yun pala yun. Ang resulta pala ng pagbubuhos ng dugo ni Jesus is to impart to us yung righteousness, yung imputed righteousness ni Christ. So, by legal means, no? Na ginagamit din ng karaniwang tao. Yung justification. Diba? Adoption. Doon na-create yung doctrine doon sa revelation ng Diyos sa Lumang Tipan. Combining with the revelation of God through Jesus Christ in the New Testament. And then, kinunclude nila na kaya pala ito ang turo sa Old Testament na kailangan may mga bawal na mga pagkain. Kasi may lilinis pala. Na nang si Jesus na yung tumubos, baliwala na yung mga ganon. Kasi si Jesus na ang katuparan ng mga seremonyal na kautusan. So yung pagsamba pala sa templo ay hindi na yun lang, no? Hindi yun sapat. Yun ay picture lang pala ng tunay na pagsamba ng sabihin ng Panginoon Jesus doon sa babae, doon sa tabi ng balon ni Jacob. Sabi niya, ngayon na ang panahon na ang sasamba sa Ama ay sasamba na sa Espiritu katotohanan. Hindi tulad ng Old Testament, ang pagsamba nila ay sa pamamagitan ng isa lang sanctuaryo at naroon lang ang presensya ng Diyos. Kaya yun ang kaisipan pa ng Samaritan woman eh. At ginigiit nila na dito sa Mount Gerizim, dito sa bundok na ito namin, di umano, sinabi ng Diyos, dito lang siya dapat sambahin, no? Sabi naman ni Jesus ng mga Hudyo ay doon daw sa templo doon sa Jerusalem. Pero sa amin dito kami. Parang may rivalry, no? Sabi ni Jesus, hindi na ngayon uso 'yan. Nang pagsamba ay may specific lang na lugar. Ang pagsamba ay sa espiritu at katotohanan, kahit saan ka naroon, no? Pwede kang sumamba. At ngayon na nga, nung pagdating ni Jesus, so, inano nila yon, binuo yung doctrine out of the teaching of the old and the new. At yun ang kanilang itinama na, no? Yung maling katuruan sa old na yun lang. Dahil sinabi ni Jesus, ganito pala yon. Anino lang siya ng darating. Those are just shadows of somebody who is to come. And that is the Lord Jesus Christ. Siya ang nagpaliwanag ng lahat ng mga itinuturo ng mga propeta. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus, kung nakita lang ako ng mga propeta, no, nalugod sila nanabik sila sa pagdating ng hinuhulaan nilang ito. Ako na ito, sabi niya. Palalayain ko ang mga bilanggo. Hindi sila naniwala yung dumating eh. Yun. Kaya, yung epistles, doon tayo kukuha ng doktrina. Kaya nga, huwag sa Old Testament, kasi payari eh. Kaya nga old yun eh. Kaya nga may new. And then yung old and new, yun ay kanilang sinuri, ang katuruan. Sa katuruan ng Panginoon Kristo, doon sila nagbatay na, ito pala, ang paraan ng kaligtasan. May mga poso. Wag nating direktahin agad. Kaya nga napaka-essential, no, na
dapat mayroon ding background yung ating mga tinuturuan ng mga Old Testament mga prophecies at saka history. Kailangan din alam ng mga Kristiyano na ang tao ay galing sa lupa, lalabok nung nilikha ng Diyos. Parang ang pinakamaganda talagang paraan ng pagtuturo ay chronological, no? Bago tayo dumating sa New Testament. Kasi yung iba, especially yung mga charismatic, New Testament New agad. Testament. Tapos ang turo agad si Jesus ang magpapayaman. Yun lang, wala silang background ng bakit may Israel. O paano nabuo ang Israel. O sino sinuwe. O saan galing ang bansang Israel. No? Wala kay Abraham. Paano dumami. So may kwento. Hindi yung puro turo, walang kwenta. Walang kwento, kaya walang kwenta eh. Walang kwento. Hindi alam kung ano yung background ng sinasabi sa New Testament. Tandaan natin, New Testament is Old Testament fulfilled. And the Old Testament is explicitly explained by the New Testament. Kaya kailangan pala po alam ang ang Old Testament. Ang Old Testament is looking forward to the coming Savior. The New Testament looks back to the Savior that has come. And ano yung resulting doctrine out of that? Yun yung epistles. Kaya doon tayo kukuha ng turo. Huwag din sa Acts. Ang Acts kasi is historical eh. Historical pa rin. Yung Gospels historical din yan. Historical account. Kaya ang namomroblema sila, iba-ibang doktrina. Kasi yung iba doon bumuo sa Gospel. Hindi naman nyari yun. Kasi account lang yun ng buhay ni Jesus eh. May spots ng doctrines. No? Pero hindi pa buo yung doctrine. Talaga, pag tinignan mo po yung Romans, ano po? Romans, doon mag-uumpisa. Huwag din sa Korinto dahil yung sulat na yun sa Korinto ay pagtutuwid yun eh. Hindi siya talaga yung chronological na pagtuturo. Romans ang chronological. Galatians, basta Romans, Galatians. Pero Romans ang napakaganda kasi siya ay talagang malinaw doon. si Luke. Si Paul, no? Si Paul ay kanyang inano yung doctrinal, yung sinfulness, hamartiology. Una muna, anthropology, hamartiology, theology proper, sino ba ang Diyos? Tapos yun na, soteriology, Christology. Lahat, kompleto ang Romans eh. Kung titingnan mo sa Romans, nandun ang katangian ng Diyos, Pastor. Nandun lahat. Election, nandun. Doon yung doctrine of predestination, glorification, nandun lahat. Adoption, justification. So, Pastor, yung mga itong mga neo-orthodox naniniwala dito sa view na ito, parang ang naalala ko, hindi ako nagkamali, nantakil na po natin yan, Pastor, about doon sa sufficiency ng Scripture. May mga pastor na ngayon na hindi naniniwala talaga na sapat na ang Bible. Hindi na nga nila pinaniniwalaan pa ang Bible. Hindi. Fallible daw kasi ang Bible, yung fallible words. Written by fallible men. Tao lang ang sumulat niyan eh, kaya hindi pwedeng pagtiwalaan ng Diyos sa Diyos yan. Kaya nga po paano kaya yun? Sila, Pentecostal, charismatic, yan yung mga ignorant sa inspiration. Di ba puro himala sila, di ba? Ayan na ang Diyos pagka mayroong parang kakaiba. Yung mayroong pag nag-worship sila nawala sa sarili. Tapos parang may narinig silang ugong, yun siya. Tapos nawawala din sila sa sarili kasi hindi nga nila maunawaan. Ugong lang yan eh. Tapos siya naginip, sabi niya, napanaginipan ko, ganyan. Tapos hanga sila. Yun ang authority sa kanila, yung kasi malayo ang Diyos eh, kailangan ay magsalita siya ng direkta sa pamamagitan ng dream, visions. Kaya lang, nag-iimbento sila. Opo. Kaya naging problema ng po doon, Pastor. Paano ka nakakasiguro na tinig ng Diyos yun? Yun, ang problema, pwede kang madaya. Kasi even an angel can masquerade himself as an angel of God. Kaya hindi ka taka-taka na maging ang lingkod ng Satanas, pwede rin mag-anyong anghel din ng kaliwanagan. Kaya paano mo ngayon sasalain kung hindi mo alam ang katuruan ng Biblia at ayaw mong maniwala na yun lang ang tama? Kahit may alam ka, pero
lax ka. Sinasabi mo, hindi naman yan talaga sa Diyos. So, ngayon may nagsalita na nagpakilala, ako na si Kristo. Paano mo ngayon i-distinguish yung tunay na salita ni Kristo Yes. at salita nitong nagpapanggap na Kristo? Alin ang panukat, no? Kaya sila ang madaling madaya. Yung mga ayaw maniwala doon sa katotohanan na ang salita ng Diyos ay siya mismong kinasihan ng Diyos. At ito'y magagamit. Ito ay absolute authority. Wala nang ibang authority. Ang authority nila, yung nakikita, yung matindi, matabong, matindi. Yung matindi, yung Oo, parang yun ang gusto nila eh. special. Special. Diba? Talaga. Hindi na special sa kanila ang salita ng Diyos. Oh, sa kanila yung Biblia, kaya nga ang pagpapahalaga nila sa Biblia mystical din lang. Parang yung aklat mismo yung powerful na ginagawang gamot kasi ito ay hindi ito yung Biblia mismo, hindi ito salita ng Diyos, ito yung magic. Magic. Ito ay gamot. May mystical power. Pagkahawak mo, hindi ka tatabla ng bala, ginagawang anting. Anting-anting. Grabe. Kasi mystical ang Diyos eh. So, hindi siya pwedeng maging personal, hindi siya maging normal. Abnormal siya dapat. Kailangan may extraordinaryo kasi Diyos siya. Yun ang pagkakilala nila na tanging sa ganoong paraan lang pwedeng mangusap ang Diyos. Tawag po pala sa kanila, Pastor, mga sobra eskriptura. Yun yung sobra. Eskriptura eh. Iyon ang sobra skriptura. Sinusobrahan nila ang Biblia. At ayaw nga nila minsan eh. Kasi nga pagka ang Biblia ay parang salungat sa gusto ng nila, ay ang Diyos ay mabuti lang. Bakit sinabi ng Biblia na siya daw ay, siya din ang nag-create ng evil? Ay, hindi ako papayag. Di ba? Kasi ang alam ko, ang Diyos, siya lang ay pag-ibig. Kaya puro disoriented sila talaga eh. Kasi nga ayaw nilang maniwala sa Biblia eh. At ang pinaniniwalaan nila, yung gusto nilang paniwalaan, di ba? Kasi yung supernatural lang ang pinaniniwalaan nila rito. Yun lang talaga. Sobra naman sila doon sa supernatural, yung mga himala. Doon sila naniniwala, yung mga himala lang. Yung mga pagpapagaling, doon sila. Pinipili nila. Yun, talagang transcendent ang Diyos. Yun. Siya ay sumasalungat sa alon, sa nature. Naglakad sa ibabaw ng tubig. So ngayon, pwede pa rin niyang gawin yun. Supernatural, no po. May gold dust. Gold din na ba yun? Yung tulap. Kailangan siya magsalita direkta sa akin. Hindi pwedeng ako'y maniwala lang dyan. Kasi gawa lang ng tao yan. Kailangan ay marinig ko yung still small voice. Baka Dahil bumubulong. Blackaby, yun ang naging nilang Blackaby eh. Baka mamaya. Kailangan magsalita. Si Satanas na pala bumubulong. Still small voice. Kaya hindi pwede kasing kontrahin ang Biblia. Kahit si Satanas pa yan, kahit pa pwede yang magmumbola eh. Diba? Kaya hindi salita ng Diyos ang Biblia. Hindi. Para sa kanila, ito'y kulang, ito'y hindi sapat, ito'y gawa lang ng tao. Kailangan direkta sa akin mangusap. Mas special sa akin yung mga himala dito lang. Yun lang. Baligtad sila doon sa liberal, na ang liberal ayaw namang maniwala sa himala. Siguro naman. At gusto nilang talagang i-dissect lang ang Biblia. At gusto nilang para So yung mga miracles po ni Jesus Christ, inuumit nila, tinatanggal. yung pagdakad sa dagat ito yung dagat, no, ito yung ilalim ng dagat, ito yung lupa. Hindi totoo yun, yelo yun. Posible yun eh. Natuyo nga, nag-yelo. Biro mo, matutuyo ang dagat, imposible namang kapakalalim noon eh. So hindi naman niwala dun sa mismong sinabi na nahawi. Hindi yan totoo. Yun ang mga liberal yun. Yun namang sila, yun lang kinukuha. Tapos, paano ang salita doon ng Diyos? Yun lang, direkta bang nagsalita? Doon siya nagdirektang nagsalita. Yun yung revelation. Diba? Kaya ngayon, kailangan ko rin yun. Hindi ako naniniwala doon sa mga pangkaraniwan lang na ganyan. Doktrina, ayaw ko ng doktrina. Yung mga charismatic, ayaw ng doktrina, di ba? Dead words, yan, dead words. Kailangan ko ng proof. Ang Diyos mismo nangusap sa'yo. Kaya, di ba, hinuhugot daw siya ng tren papuntang langit at dinadala sa harapan ng Ark of the Covenant. Si Duplantis. Sinusundo pa siya nila. Naniniwala rin naman sa mga
tao sa Biblia, pero hindi naniniwala sa sinulat. Dinala daw siya ni Isaiah, ni sino ba ito? Isaias. Yung pa naman mga espesyal na tao na talagang malapit sa Diyos at kay Jesus. Diba si John the Beloved daw, yun ang sumusundo. Matindi. Sana all. Oo, sana all sinusundo. Muna. Ang problema, nakakabalik eh. Oo. So, sablay yung salita ng Diyos, nang makakita sa Diyos, din ang makakabalik ng buhay. Kaya nga po. Kaya nga, ayaw naman nilang maniwala kasi sa sinulat. Ang gusto nila experience doon, na may himala doon. Naniniwala rin, pero yun lang mga himala. At dinadagdagan nila yon, yung mga nangyari. Ito ang danger po, Pastor. Yun yung mga neo-orthodox believers. Inspired lang siya dahil minsan pwedeng kausapin ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng mga salita na nakasulat dito. Pero pag yung nagsalita lang, nagrema, yun yung salitang rema. So doon sila maniniwala. Ang rema ay yung parang may binasang Biblia. Tapos ngusap sa kanya yung salita ng Diyos sa ibang paraan. Hindi yung literal na sinabi sa Biblia, kundi may iba siyang meaning na yun ang Diyos. Rema yun, rema. Rema word. Resulta ng pagbabasa ng Biblia o pakikinig sa Biblia. Tapos mag-speak ang Diyos sa literal na paraan through the Word of God. Meron palang ganyan rin, Pastor. Halimbawa, nagbasa ka ng Bible at nabasa mo yung kung paano gaganda ang buhay. Nagrema niya sa akin ang Panginoon. Kasi nakaisip siya ng Tataya daw siya sa loto. ng loto. Paraan. Yun ang sinabi ng Diyos. Tumaya daw ako eh. Nagrema. Nagrema. Napakadelikado pa lang. Iba daw kasi yung rema word eh. Parang siya yung mismong natanggal na lahat yung mga human element. Wisdom yun ang Diyos na eh. Tapos nagsalita na ang Diyos sa pamamagitan nun. Direkta na yun. Hindi nalalayo sa evangelical term na still small voice. Yung tahimik at maliit na boses sa loob mo na magsasalita sa iyo yun. So kaya pwede ka mag-pray. Ayos sa po yan. Naghihintay ka ng direct revelation. Ano nga bang tawag dyan sa amin? May tawag po dyan eh. Kalimutan. So, Yan, kaya, ang Diyos pwede rin magsalita, hindi lang sa Biblia. Kahit sa anong paraan. Kasi nga, transcendent siya, pero mahimala lagi. Mahimala. So may maririnig ka o may makikita kang pangitain sa isip mo na mayroong isang tao, umaakyat ng nyog, maraming bunga. Kikita. Tapos biglang nahulog, tapos biglang may sumalo. Yeah. Yun ang Diyos. Naroon ang Diyos. Imahimala. Pero mo nahulog, tapos lumutang sa ere. Sinalo ng anghel. Sinalo ng... Ganun ang mga patutuo nila. Yung, alam tawag doon na hype, parang extra... Di naman extra yung program noon nila, Extra. Di naman yun. Parang may extra pa. Ganun, parang Masyadong exaggerated. Kahit na pag nagpatotoo sila, para magkatotoo na ang Diyos ay sila ay sinusugo ng Diyos o in-exagge ba yung kwento? Nang ako po'y nakatayo, para ako may narinig po na tinig na sinabi sa akin, lumakad ka, salubungin mo. Ginawa ko po talaga. Nung pagsalubong ko, yung pala isang siya, natutulong pala. O, di ba? Yung pala sugo ng Diyos. O, yung pala ay hindi Kristiyano iyon na napaligaw lang doon. So, in-interpret niya, di ba? Naligaw. Invento lang. Lahat Invento. palagi ginagawa. Tapos ay may ibon na, parang ginaid siya ng ibon. Mga ganun ba? Pati ibon, Meron ganun. Oo. Parang Nang meron. lumipindi daw niya, ligaw daw siya. Nakakita siya ng ibon, sinundan niya. Nang masundan daw niya, nakita niya ang daan. Yun daw ay padala ng Diyos. Yung ibon eh. Hindi ba pwedeng ibon lang talaga yun na nagkataon talaga na pwede rin namang gabay ng Diyos yun, pero hindi direktang naroon ng Diyos. Kasi sila direkta na yun ay Diyos na. Diyos na. Ano talaga, baka mamaya, Panginoon na niya, nag-anyong... Yun yung mga, yun ang ganyang ibon. Di ba? Parang may nagkwento sa akin na si Tuway nag-pray, walang ula. Kasi nagtitinda siya Nagtitinda. Mennonite brethren. Nagtitinda daw siya. Tapos pagbalik daw niya, may bangus daw na nakasabit sa pintuan nila. Bayos. So, yun daw ay pinadala ng anghel ng Diyos.
Dahil siya nagtatrabaho, habang nagtatrabaho, nananalangin siya na, Panginoon, wala kaming ulam. Pati ulam, no? Talagang pinapanalangin na sa... Dapat dumiskarte ka. Yung pala yun, in-order niya. So, hindi na niya aalisin niya yung mga element na normal. So, yung mga ganyan, yung orthodox, inaalisin niya yung mga normal na kwento, yung mga elementong normal, at ini-exaggerate. At binibintangan na Diyos yun, o anghel ng Diyos yun, o yan ay sugo ng anghel, o sugo ng Diyos. May naglagay doon na isang, Anghel Gabriel. Special siya, no? Ganon. Yung pala, inaalis yung kwento na nung bago siya umalis, umorder siya. So yung inorderan niya, isinabit doon. Yung pala utang pa yun. Pero aalisin na niya yun. Yung mga negative. Naghimalaan niya ang Diyos. Naghimala. So, maraming exaggerated na kwento. Extreme din po, no? Extreme. Panaginip, bibigyan ng kahulugan. PC. Nanaginip po ako, PC. Ang kahulugan niya, preach Christ. Kaya nagpunta sa elders ng church at nag-a-apply ng scholarship. No? Mag-aaral po ako kasi nanaginip ako. Sabi naman ng mga elder, hindi yun preach Christ. Plant kamote yun. Kasi kilala nila yung tao eh. Hindi siya karapat-dapat na mag-aral. No? Hindi siya tinawag para maglingkod. Yan. Yan ang view ng mga Neo-Orthodox, mga Pentecostal, Charismatic. Yun lang mahimala ang tinuturing na sa Diyos. Yun lamang po. Pag normal, hindi. Nagising ka sa umaga, hindi pa sa Diyos yan. Yung pagising mo. Kailangan nagising ka, may nakita kang kakaiba. Yung butiki, parang dalawang buntot. May ganun butiki. May nakita kang butiki, dalawang buntot. Ibig sabihin yan. Supernatural. Double anointing ako ngayong araw na ito. Dahil sa butiki. Kaso, ikot yung butiki. Maka-anointing niya ito, Lord. Anointing talaga. Ayun, hindi, ayaw na niya yun. Pag na marumi. Pero pwede rin niyang gawin yung depende talaga sa tao. Talagang na-anoint ako, yung ipot ng butiki, tumapat pa sa akin, kaya hindi ko binugasan. Kasi yan yung simbolo na ako ay talagang favored by God ako. So, lahat na lang ay puro himala. Yung bang parang kakaiba, araw-araw parang nag-iintay ka ng himala. Kailangan lagi. Kasi transcendent siya, hindi mo siya makilala through the word. Although nag-devotion ka, hindi sapat yun, kailangan makilala mo siya sa paraang kakaiba. Hindi talaga sapat ang... Hindi sapat. Ang puntos lang, this is not enough. You need to experience God. Grabe pala yung ganyang view, no? Tao lang ang sumulat mo. Ang ikalawang view ay yung dictation view. Diniktahan naman ng Diyos yung nagsusulat. Oo. Ito naman ay nawalan na ng kalayaan ang tao. Na parang na-robot ba? Pagka sila ay inaalihan ng espiritu. Kasi kinakasihan nga naman. So pag kinasihan siya, sinapian siya. Parang gano'n, no? Nasaniban siya. Nawala na sa sarili. Oo po, yun. Yan. Nawala ang kanyang mga personalidad, ang kanyang katangian, nawala. Nawala yung pinag-aralan, nakontrol siya ng buong buo ng Diyos. Parang yun ay yung sa mga movie na biglang parang si Madam Oring yung, 'di ba, yung ng kaluluwa. Sumasabi yung kaluluwa. Ganyan sa bulang kristal. Tapos biglang nawawala sa sarili, nagiging tinig nung Ibang tinig. ibang tinig. Espiritu. Ganun yun. Yun nila. Na sobra namang inspiration. Na radikal na talagang kinasihan siya. Sinapian ng Espiritu Santo. Na nakontrol siya sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Kaya para itong doktrina din ng Romano Katoliko na pag ang Papa ay nagsasalita sa kanyang posisyon na ex-cathedra, yun nasasapian siya. At pag siya nagsalita sa Diyos yun yung equivalent naman. Kaya kailangan, pag nag-preach ka naman, pag ito ang view mo, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Praise God, Praise God, Praise God. Yan na yan. Sinasapian ka na. Sinasapian. May isa pong video yan, Pastor, yung tinalakay natin minsan tungkol kay Puruping
Siya, sinapian talaga siya ng, ano, Sino si? si Aporoping. Ayun, yung Ano po, Aporo. sa Crusaders, no? Mabala sa sarili. Oo. Siya daw na yung Holy Spirit. Kung sumapi sa kanya Siya yung Holy na, Spirit. Siya yan yung ano, yan yung tinatawag na dictation Opo. theory na dinidiktahan na siya ng Espiritu Santo. Kaya nagsulat daw Kaya siya. nagsulat siya. Yun, parang siya ay na-dictate. Yes. Yan yung dictation theory. Ganun pala. Kaya di ba mayroon ng Romano Katoliko na ex-cathedra? Oo. Sinasapian siya doon. Tapos pag nagsalita siya o nagsulat siya, may power yung sinulat niya. Kahit mali sa Biblia, kahit salungat. Powerful din, di ba? Kasi pag nawala ka sa sarili. Parang ano ito, yung mga nung una panahon, yung mga manggagawa, yung mga ano, di ba yung mga babae na babaylan. 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 Nag-ano sila. O, tas nawawala sa sarili. Nawawala sa sarili. Gumaganon ka. Yun yung dictation theory. Tas pagka sila ay natulala at nagsalita, may sumanib na sa kanilang Diyos. Practice ng witchcraft. Witchcraft yun, witchcraft. Mm. Tapos nakikita nila ang future, nakikita na nila, nahulaan nila kuno yung mga bagay na dapat gawin. Mhm. Malalaman nila. Pinapaunawa sa kanilang isang espiritu. Mhm. Yan ang dictation theory. Ang problema, kilala natin no, kung sino ang sumulat dahil mayroong karakter nung sumulat. Kasi ba si John, mahilig sa love, na word. Si Peter, ganun din, mapusok. Kaya makikita rin natin sa mga sulat niya, Hindi mapusok. pala po inalis ng Diyos yun. Ano? Hindi inalis yung kanilang temperament, yung kanilang karakteristik, yung kanilang essential, yung kanilang normal na kaisipan. Hindi. Kung anong pinag-aralan nila, ganun din. Kung limited lang paaral, limited din yung sinulat. Kaya pagka-aral, gaya ni Pablo, ay nagagamit niya din yun. Si Lucas, mahahaba ang nila, at saka very technical, detailed, and technical ang pagkakasulat. Professional ang dating. Pag si Judas, pamali yung kapatid ng Panginoong Hesus nagbago bigla Gusto ko sanang isulat sa inyo ang mga bagay tungkol sa Panginoong Hesus. Biglang, pero isusulat ko ngayon ay yung doktrina na dapat nating ingatan. Biglang nabago. Nabago siya Doon pa lang sa kanyang sulat mismo, habang nagsusulat nabago. Bago yung isip. Pero pinahintulutan iyan ng Diyos. Plenary. Verbal inspiration. Hindi nawala yung pag-iisip nila, hindi nawala yung kanilang pangkaraniwang katangian. Kung mapusok din. Kung mabait din ang dating gentle din. Si James talaga mapusok yun Ay, opo. Kasama yun doon sa Son of Thunder ba yun? Hindi, si James na kapatid ng Panginoong Hesus. Opo. Siya ang sumulat kasi ng James. Grabe no. Kaya. Talagang yun, sabi niya. Kita nyo sa gawa nyo. Diba? Ang pananampalatayang walang gawa, patay yan. Mabigat na mga pananalita. Direktang. Sa impyerno ka rin. Kahit ka pa, mabuti pa ang gawa mo. Pero mabuti ang ginasabi mo, ang gawa mo naman. Kung may dumating sa inyo dyan na sumasamba na mahirap na tao, tapos hindi mo siya in-entertain kasi mahirap lang. Kaya nagtatangi ka at kaya hindi na sa Diyos. Hindi ka na tunay na nagpapakita ng mga katangian bilang isang taong tunay na mananampalataya sa Diyos. So yun ang ikatlo, yung limited inspiration. Limited naman. Yan, ipakita natin yung isang yung isang video. Kasi ito yung sikat na author, sikat na pastor, author din ng mga libro. Ang view nila kay Adam and Eve ay hindi yung literal. Opo, maganda to. Kasi limited siya Ang pananaw niya, ang ibang bahagi ng Biblia ay hindi sa Diyos. Ito ay galing sa mitolohiya na binaro ni Moises. Binaro ni Moises tapos hindi siya dapat ituring na totoo, na literal. Yan ang view niya. Yan. Tinan mo ang view niya doon sa Genesis chapter 1 and 2 tungkol kay Adam and Eve. Symbol lang sila. Hindi sila tunay na tao kasi hindi siya naniniwala na literal 'yan. Kasi siya ay may limited view of inspiration. Grabe. Yun ang kanyang pinanggagalingan.
Panoorin po natin. Presenting the physical and the emotional part of the person, sabi, hindi niya dapat hipuin yung fruit. Hindi siya dapat kumonekta, kumabit, kumawil doon. At sabi, you will die. Because when you die, when you eat it rather or touch it, you will participate in the material world. Pwede ko And the bisa material natin sa may world is the bandang world where death occurs. yung view niya tungkol You will kay get Eden. into the cycle and you will Kaya mo never ng be konti. free. Why? Ibalik mo ng konti. Yung papaya, Doon siguro sa 6. Kasi yan na yung conclusion na yan. Sige. Yan. Sige. pakikitungo ng Diyos at ng tao, at sa pakikitungo ng tao sa kapwa-tao, ang Diyos ang kauna-unahang tauhan. Man, or the human, is the second party Siguro. in the Sa exclusive iba, sa simula fellowship. yun eh. Nung nilikha ng Diyos ang tao, meron silang Balik pa natin. Balik mo na lang sa umpisa. Sa umpisa. Yan. Dapat lamang natanggapin si Yesu Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yon ay panariwain ang katapatan at Kasi paglapit sa Kanya. Sa mensaheng pinamagatang salita na ito. We read the Bible as a literal material, na kung anong sinabi, yun ang kahulugan. But the Bible in many ways can also be read as allegory, as symbol, as springboard to a higher level of discussion. Marami pong mga bahagi sa Biblia na nagsasabing, yung nabasa mo, hindi lang yon, may iba pang kahulugan, dapat mo pang pag-isipan. Halimbawa sa Revelation 13:18, this calls for wisdom. If anyone has insight, let him calculate the number of the beast, for it is a man's number, his number is 666. At hindi naman yan ang pag-aaralan natin ngayon. Ang gusto lang nating tingnan, na hindi ko mo sinabing number, yun na. Kuminsan, yun na. Kuminsan, may ibang kahulugan, sagisag lang yun, at kuminsan pareho. Literal and symbolic as well. What we gather from Revelation 13:18 is that we should read well, that we should find codes and symbols, and in godly scholarship, decode them and read them for daily life. Maaring binabasa ang Biblia as allegory, a figurative mode of representation conveying a meaning other than the literal one. At yan ngayon ang ating sisikapin na pag-aralan, basahin ang kasaysayan o kabanata ng kasaysayan ni Adam and Eve. And we always read it as literal, but today we're going to find symbolisms in Adam and Eve. Mga sagisag na nakatago doon sa kwento mismo ni Adan at ni Eva. Aming Diyos, salamat sa pagkat kay Diyos na nagtuturo sa maraming paraan sa iba't ibang levels. That the Bible Hindi. Tapusin mo yung prayer. can be read Hindi naman kailangan pakinggan na literally. yung prayer niya. That the Bible can be read figuratively in the name, in the power of Jesus Christ. Yan. Pero Kuya, kagandahan sa Biblia ay maaari siyang basahin sa maraming levels. Iba't ibang uri Sige na, ng sige. pagbasa. Hindi. Sige. Hindi And now, sabihin mo. we Hindi pa propose that nabanggit. we look at Adam and Eve or elements of the... You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat of it, you will surely die. Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. At sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag mong kakainin ng bungang Ituloy yon. mo na lang muna kasi sapagkat binasa sa araw na na niya. kainin mo yon, Tuloy mo lang. ay mamamatay ka. Ano mo na. Sabi po sa Forward. Romans 6:19, in human terms, because of your natural limitation. Madalas sa Biblia, para madali ang pagbasa, madali ang pangunawa. At doon mahalaga ang pagbabasa ng mga hanggang sa lahat ng uri at antas ng pag-iisip. Pero pabalik-balik na rin naman yung Genesis, isa ang katotohanan na lumalabas that God is the first party in the fellowship. Na sa pakikitungo ng Diyos at ng tao, at sa pakikitungo ng tao Wag sa na muna, hindi kapwa-tao, natin makita. ang Diyos ang kauna-unahang Tama sila na lang. tauhan. Man, or the human, Tuloy mo is na, the second party in the exclusive fellowship. Okay, diretso tayo. Putol na yan. Nawala, hindi na natin makita. Putulin mo na lang yan. Tapusin mo na yan. Sabi.
De, tapusin na lang. Wag na, wag na. Diretso tayo. Yun. Okay, so hindi natin makita yung mismong word na sinabi niya na si Adan ay symbol lang at si Eva ay symbol lang. So, mayroon siyang mga katuruan na may part ng scriptures na hindi literal. So, hindi siya pwedeng interpret literally dahil may pananaw siya na yung ibang mga salita ng Diyos dyan, yung mga ibang mga kwento dyan ay hinango lang sa kwento ng mga ibang bansa at pinaghaluhalo para makabuo ng isang narrative. So, ang pananaw ni Ed Lapis basically ay limited lang yung in-inspire. So, may mga bahagi dyan na hindi talaga sa Diyos, pero isinama ng author para makabuo siya ng isang sensible na story. So, hindi sa Diyos talaga galing. Yung marami sa mga nasa lumang tipan, lalo't higit. No? At isa din si N.T. Wright, no, na ganyan din ang view. Ito scholar na, pero ganyan din ang view, no? Ang kay N.T. Wright, isang New Testament scholar, ay pinagdududahan niya si Adan din, kung totoong tao, kung totoong kwento siya. Pareho din ni Ed Lapis na may doubt siya kung literal ba siya o hindi. Pero Pastor, actually, dun sa pagpapatuloy ng video niya, sinabi talaga po niya na symbol lang talaga si Adan at saka si Eve. Kaya lang mahaba kasi. Yun, pwede nyo rin pong ipagpatuloy niyan, suriin yan. Tapos, katulad din siya ng view ni N.T. Wright na si Job, si Jonah, at si Adan ay hindi historical na mga tao yan. Ngayon, kung hindi historical na tao at simbolismo lang, yung mga yan, o kwentong barbero lang, maapektuhan ang doktrina ng kasalanan. Dahil ang nagkasala si Adan eh. So kung si Adan pala ay isa lang symbolical figure para sa tao, at si Eve daw kasi, yun daw yung panlabas eh. At si Adan daw yung panloob ng tao. Yung inner man ay si Adan, yung outer man ay si Eve. At simbolismo lang yung dalawa para sa tao. Ang tanong, sinong tao yun? Hindi rin niya explicitly masabi kung sino yung tao. Yung ba'y pinaghalong Adam and Eve? Kasi nga, si Eve daw ang nasa loob, si Adan daw ang nasa ibabaw. Basta man yun. Basta yun. Man siya. Basta man iyon. Basta man iyon. Yun naman yun. Yun na yun. Ayan yung ibig sabihin ng limited. Yan naman ang opposite ng dictation, na lahat dinikta lang. Ito naman ay may paminsan-minsan lang, mayroong totoo na sa Diyos galing, at mayroon din na sa tao lang. Kung ang dictation theory ay ang Diyos mismo ang gumawa at walang tao na na effort ng tao kasi nga siya ay parang babaylan na nawala sa sarili. Siya sinapian tapos sumulat. So lahat ay Diyos. Ito namang limited theory ay limitado lang ang sa Diyos, lahat sa tao. So kung 80% sa tao, may 20% kahit paano sa Diyos sa Bible. Kaya hindi dapat paniwalaan lahat sa Bible eh. Hindi dapat paniwalaan lahat. Kaya kailangan meron kang ibang interpretasyon. Hindi pwedeng paniwalaan mo literal. Kaya sinasabi ng limited theory na ginaid lang ng Diyos ang mga author, pero hinayaan sila na mag-express ng kanilang sarili sa kanilang mga gawa, even to the point of allowing factual and historical errors. Pwedeng mag-commit sila ng mga factual error saka historical error. Mali yung nasabi sa history. Hindi totoo sila yung mga binanggit na tao. Parang, kasi nagkakamali sila eh. Tao lang sila. Hindi ang Diyos talaga ang siyang huminga at nagpasulat. Kaya may mga error talaga ang Bible ayon sa kanila. No? Ang wala lang error, yung doctrine. Pero yung mga facts, yung mga history, pwedeng may mali. Pwedeng pangalan ng tao, magkamali sila, yung alaala nila, mamali. Kasi hindi talaga involved ang Diyos, fully involved doon sa mga manunulat. Hindi niya 100% na ginaid lahat. Meron lang siyang bahagi na ginaid, pero yung iba, hinayaan na niya ang tao. Kaya nga, para sa kanila, may contradiction ang Bible talaga. Kasi yung mga yon ay dahil sa error ng tao.
Hindi nila sinusuri na yun ay may mga context lang. Para lang nagsasalungatan pero hindi talaga. Tapos ang final view, ito ang view ng mga reform, ay yung theory ng plenary verbal inspiration. Ang ibig sabihin, yung plenary ay kompleto o buo. And verbal means the very words of scriptures. Yung lahat ng salita, lahat niyan, no? Kompleto, lahat na nakasulat sa Biblia ay every single word ay kinasihan ng Diyos o pinahintulutan ng Diyos isulat. Involve ang Diyos sa lahat ng kahit syntax, kahit na yung grammar. Mismo ang Diyos ang nagpasulat ng isang verb sa grammar na ito, sa tense na ito, yung mga tense of words, of verbs, yung person, feminine, masculine, third person, first person, lahat yan ay kinasihan ng Diyos. At ipinasulat niya ang lahat ng yan, in a sense, kaya tinatawag na lahat yan ay salita ng Diyos. May purpose ang bawat salita na yan, na upang maipahayag ng Diyos ang kanyang sarili at maipakilala niya ang kanyang katangian sa tao. At upang yung mga salitang iyon ay mag-cause, no, in the end, ng patuloy na pagkamangha sa kung sino ang Diyos, sa kanyang kapangyarihan, no, makilala natin na siya ay makapangyarihan at siya ay mabuti, siya ay matuwid, siya ay banal, perfectong banal, at siya ay makatarungan, pero pag-ibig din naman, no. Kaya ibig sabihin ng plenary verbal inspiration ay hindi lang siya mga idea ang kinasihan o yung mga kaisipan ang kinasihan, kundi yung mismong mga salita ay kinasihan. Halimbawa, may salita doon si Satanas sa Matthew chapter 4 na sabi na yung Satanas sa Panginoon Kristo, kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, magpatihulog ka. Alalayan ka niya. Hindi ka niya hayaang bumagsak, mamatay. Kung ikaw ay anak ng Diyos, di ba? O, ikaw nung tinapay ang batong ito nang hindi ka magutom. Kung ikaw ang anak ng Diyos, di ba? Ibibigay ko sa iyo lahat ito, sambahin mo lang ako, no? Yung tukso siya, no? So, mga salitang iyon ni Satanas ay pinahintulutan ng Diyos. Yung bawat salita ni Satanas ay mapalagay sa Bible para matesting yung tunay na obedience ni Jesus na ni isang beses sa buong buhay niya, kahit ang pinakamalaking tukso at kahit demonyo pang nanokso, hindi siya natukso. Kaya kasi yung kasing iba, ang pagkaintindi sa ng Biblia ay salita ng Diyos, akala nila yung mismong salita ay Diyos ang nagsalita. Pag sinabi nating salita ng Diyos, yung mga salita na iyon, pinahintulutan ng Diyos ang bawat salitang masulat doon sa Biblia, kahit hindi niya salita yon. Kahit iyon ay salita ng donkey, di ba? Pinigilan niya si Balaam na pumunta doon at manghula no, sa tuktok ng bundok. At yun din, no, yung mga salita ng mga nanunungayaw sa Panginoong Hesus, yung salita nung magnanakaw sa kanyang kaliwa, na kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, di ba? Ligtas mo ngayong sarili, pati kami. So, yung salita ni Judas, mga panlalait na mga tao, ba, nililibak siya, no? Yung mga dumaan doon sa harapan ng krus, at yung isa nagsabi, ay kung talagang siya ang tagapagligtas, ba't iligtas ang sarili niya? Ngayon, so, ang lahat ng ito ay pinahintulutan ng Diyos, ang bawat salitang iyon na nasulat, ay pinahintulot ng Diyos, kinasihan ng Diyos, naroon yung kanyang paggabay at pagbibigay ng pahintulot sa lahat ng mga sumulat na isulat iyon upang patuloy na ang Diyos ay mahayag yung kanyang kaluwalhatian, karangalan, at yung kanyang plano, at yung kanyang kwento upang maunawaan natin kung sino siya at kung ano ang kanyang ginawa para sa atin upang tayo iligtas sa ating kasalanan, upang tayo hindi humarap sa kanyang puot at magdanas ng kanyang hatol. So lahat ng iyon ay pinahintulutang isulat ng Diyos. Hindi yung lahat ng iyon ay galing mismo sa bibig ng Diyos. Kung hindi ang lahat ng iyon, sino man ang nagsalita noon, naging salita siya ng Diyos in a sense na inilagay ng Diyos yung mga salita nilang iyon sa Biblia. At ipinasulat niya upang mahayag din ang kanyang mismong pagka-Diyos. Upang makatulong sa tao na mas maunawaan pa natin siya. Ayun, yun. May nabasa rin po ako, Pastor, dati. Yun ang verbal plenary inspiration. Hindi yung sinasabi nila, isalita yan ng demonyo, isalita lang yan ng tao.
Hindi niya salita ng Diyos yan. Hindi salita ng Diyos. Meron pa niyang Diyos na nagsalita, binablaspheme niya yung sarili niya. Sabi ko, hindi pala nila naunawaan. Pag isinlapis po ganyan din ang view. Oo, yun. Kasi nga hindi nila alam yung verbal plenary inspiration. Yung meaning noon. Akala nila yung kinasihan, mismong ang Diyos ang nagsalita. Kaya nga kinasihan lang eh, hindi siya yung nagsalita sa lahat eh. Naalala ko, Pastor, yung illustration ninyo yan. Nag-aaral kami ng hermeneutics. Yung sa verbal plenary na parang layag. Ako, na tinatangay. Pero yung mismong bangka, siya yung tumatakbo. Pero yung layag ay, tama ba? Na siya Yung tao sa loob ng laya, Yes. malaya siyang gawin. Ang gusto niya. Pero ang Diyos ay yung nagdadala sa kanya kung saan siya dadalhin. Dadalhin. Yung hangin ang nagdidikta sa kanya kung paano niya isi-sail yung sailboat. Although siya malayang mag-sail, pero it depende sa hangin kung paano niya Okay. pagagalawin yung boat. Yung mga tao din na pinasulat ng Diyos, malaya silang sumulat ng kahit ano. Pero not in a sense na kakasulat sila ng hindi gusto ng Diyos. Lahat ng yon ay ginabayan ng Diyos. Yung lahat ng kanyang sinusulat, iniisip. Pero malaya pa rin siya sa kanyang sariling pagiging tao, yung karakter niya. Nasa kanya pa rin yung personalidad, pinag-aralan, yung katangian, upang maisulat yung kung ano yung gusto ng Diyos, ipasulat. Po, ano? Kaya walang mali eh, kasi nga, ang Diyos ang nag-guide. Ang tawag niya is supervision. Siya ang nag-supervise na tiningnan niya lahat ng sinulat at inapprove. Ano? Ito lahat ay pwede. Lahat yan sa akin. Wala diyang nasulat na walang kinalaman doon sa aking gustong ipasulat. Pwede po ba sabihin, secretary? Amanuensis. Secretary lang ang mga manunulat. Yes. Para nakatingin siya eh. Oh. Ayan, okay, tama yan. Tama po ba yun? Pwede rin gawing amanuensis lang ang tao. Secretary lang. Parang si Paul. Si Paul ang author ng marami sa mga aklat. Pero sinasabi niya roon na mayroon siyang tagasulat. Opo. Si Aristarchus ba yan? Hindi, si... Limot ko na eh, Pastor. Natakil po natin yun. Meron siyang amanuensis. Pero siya pa rin ang author kasi siya ang nagsasabi kung ano yung susulat. Pero ang Diyos naman kasi is sa mahimalang paraan, ginabayan ng banal na espiritu lahat. Yes po. At meron ding direktang galing din sa Diyos. Halimbawa, yung mismong Salita mismo. sinabi mismo ni Isaiah, sinabi sa akin ng Diyos, sinulat din niya yung salitang sinabi sa akin ng Diyos, ito, isulat mo ito. Pagdating sa mga prophecy, talagang ang Diyos ang nagsasabi. Hindi pwedeng mali yun. Hindi pwedeng mali yun. No? Ganon din yung mga common lang na mga kwento, yung historical books. Kahit yung history, pero ginabayan ng Diyos si Luke, halimbawa, sa pagsulat sa aklat ng mga gawa. Para walang maisulat siyang mali. Kailangan ay accurate yung history para atin talagang masiguro na lahat ng mga sinabi ng Diyos doon sa kasaysayan ay inaproban yan ng Diyos. Salita yan ng Diyos. Pero not necessarily ay voice mismo ng Diyos na nagsalita. Pwedeng yung inisip ni Pablo, naisip niyang isulat, pinahintulot ng Diyos yun. Yes. Hiningahan yun ng Diyos. Kahit sinasabi ni Pablo na ito ay idea ko. Kahit yung sinasabi ni Pablo na ito ay sarili kong pananaw, pinahintulot din ng Diyos isulat yun. Hindi mismo ng Diyos. Di ba? Pero pinahintulot pa rin ng Diyos yun. Na isulat niya. Kaya yun yung sinasabi na nating plenary full complete verbal salita. Lahat ng salita, sa bawat salitang naroong makasulat, yun ay hiningahan ng Diyos. Yes. So malinaw po, no? Inspired talaga ng Diyos. Kaya walang mali. Yes. Nagkakamali sa translation. Okay. Pero yung autograph, walang mali. Wala pa. Yan. Pastor, medyo kailangan ko Okay, may tanong ba tayo dyan? May mga tanong yata. Kung may tanong? Meron ba, brother? Ito. Ano po ang gamit? Okay na yun, nakita ko na kanina. Hindi naman siya tanong. Yan. Yan, siguro. Kay John Keely.
Yung bansa po ba na Israel, yun pa rin po ba ang nasa Biblia? Pangalawang tanong po. Okay po ba ang Fundamental Baptist? Wala po kasi ako mahanap sa Bungabon University na Reform. Dalawa po. Una, yung bansa po ba na Israel, yun pa rin po ba ang nasa Biblia? Oo at hindi. Yung geographical location, yun pa rin. Pero yung mga tao, iba na. Iba na eh. Marami na dyan na nagpa-convert lang sa Jewish religion, Opo. kaya naging Israelita. Pero mayroon din namang may lahing Israelita, pero hindi katulad nung unang panahon. Hindi Na yung mga lahi noon, pure-blooded. No? Ngayon, mga hybrid na eh. Ngayon, hybrid na yan. Pero geographically, yan pa rin ang Israel. At mayroon pa rin talagang totoong Israelita doon sa loob. Pero mas marami na talaga yung may lahi ng iba eh. Sila. Tsaka ano na, no? Nagpapakonvert lang talaga sa Jewish religion. Kasi dalawa ang ano eh, para ka maging Hudyo, magpa-convert ka sa Judaism, Hudyo ka na rin. Oh. Okay, magpa-apply ka ng citizenship. Pwede rin, kahit di ka naman Jewish blood. Kasi tulad sa Pilipinas, mag-apply kang Filipino citizenship. Yun nga lang, hindi natin kabisado kung paano sila nag-a-apply. At ano yung requirements. Pero pwede yun. Kahit naman sa anong lahi mo, kung mag-a-apply ka ng citizenship na lahing gano'n, magiging lahi kang gano'n. Ganun. Citizen. Pero yung sa blood kasi, yung pag sinabing Israel by blood, yun yung talagang kabilang sa lahi ng 12 lipi ni Jacob. Yung galing kay Dan, kay Neptali, o kay Simeon, kay Ruben, Talaga mga pure pa po. kay Judah. Yun ay mga, pero marami pa rin pure-blooded. Talagang hindi sila, pero ano na yun, talagang ano na yun, mahirap na eh. Mahirap nang masabi na pure-blooded ngayon. Sila yung nangalat eh. Opo, nung Tapos nakipag-asawahan na talaga, no? nagkaroon ng Holocaust, no? May mga tinatawag po, May mga Pastor, Holocaust ng panahon. May mga tinatawag po tayo, Pastor, ng mga European Jews, European na sila. mga African Jews, Mm. mga ganun. Pero mga Hudyo. May lahing Hudyo lang. May lahi. Matitrace mo pa rin, 10%, 5%. Pero madalang na yung 100% sa tagal ng panahon sila ay nakikipang-ibang bayan, yung lahi nila. Talagang nawala kasi ang Israel eh. Ang mga Israelita nawala sa loob ng Israel. Pero geographically, yan pa rin. Yung nga lang, lumiit. 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 Kaya nga ang pangako ay, babalik niya yung dating size eh. Lumiit na. Kasi halimbawa, yung Gaza, ng mga nakatira na Muslim na. Mga Palestinian. Tapos ang liit na nung occupied nung talagang mga Jews by religion and by race. Ethnic. Kukunti na lang. Pero may pangakuan Diyos eh. Na yung geographical location na hinulaan na kung ganong kalaki. Talagang matutupad pa rin yun. Babalik. Yung pangalawang tanong po niya, Pastor. O ba ang Fundamental Baptist? Depende. Depende sa Fundamental Baptist. Kasi may Fundamental Baptist na may pagka-Pentecostal din eh. Meron nga mga Fundamental Baptist ang mga kanta, Hillsong eh. Pero bihira. Meron na. May Fundamental Baptist naman na talagang sobrang fundamentalist. Critical sa mga ibang relihiyon. Parang sila lang parang brider. Opo. Kahit sa Pero generally, mas okay naman ang Fundamental Baptist Opo. kaysa iba. Kaysa Bible Baptist. First Baptist. First Baptist is more on parang professional ang dating Ano yan? mga elite group. Ngayon, ang Fundamental Baptist ay wag ka lang lahat naman ng grupo ng relihiyon eh. Kahit yung Reform pa eh. Diba? Sa Reform na iba. Meron pa ring strength and weaknesses yan. Huwag kang titingin sa grupo. Ang tingnan mo ay kung mayroong mali na sila sa Bible, sa major doctrines, umalis ka kahit fundamental yan. Kahit pa nga Reform ang pangalan eh, kung hindi naman talaga tunay na Reform. Kasi may mga Reform din ang pangalan, pero Pentecostal pa rin ang doktrina. Mga bagong Reform. Re-reform na mga... Bago pa lang, so hindi pa nila abot. Lalo na galing po sa Pentecostal. Kaya hindi ibig sabihin, Reform, lahat ng aspect, ay Reform agad. Baka sa soteriology lang Reform. Baka sa eschatology, hindi pa rin. Historic premill, yun. Reform talaga yun. Ever since siya ang pinakaunang view eh. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na influensyahan niya ng iba. Sa pupunta na. Oo.
May mortal na tao ba? Eternity. Kung maghari tayo kasama si Kristo, sino ba nga hariin natin? Di ba mga mortal na nabubuhay nasa eternity? Hindi na po mortal ang tao doon. Kasi pag sinabing mortal, namamatay. Sa eternity po, hindi na Kaya namamatay. nga eternity. Kung maghahari tayo kasama si Kristo, hindi po yan sa heaven tayo maghahari, kundi doon sa millennial kingdom. Kaya nga yun ang contention natin. Kung tayo maghaharing kasama ni Kristo, dapat may millennial kingdom. Kasi sa millennial kingdom, maghahari tayong kasama. Si Kristo ang hari, literally. Tapos tayo yung mga tagapagpasunod. Tayo yung mga ambassadors. Yun yung panahon na ang mga Jews, no, ang pinaka-prime minister sa lahat ng bansa. Pero mayroong mga Gentiles na bibigyan ng special roles, mga posisyon sa gobyerno rin. Kaya kasama tayong magiging hari. Hindi doon sa heaven, no? Kundi doon sa millennial kingdom po ang paghahari. God will give a time for Christ and the believers to rule. Kailangan talagang maganap. Kasi hinula yan eh. Magkakaroon ng isang hari in the same manner ng paghahari ni David na uupo sa throne. Ibig sabihin, magkakaroon siya ng kapangyarihan sa mundo. Hindi na rin mortal tayo. Pero ang paghaharian natin mortal. Yan ang pagkakaiba. Yung mga Kristiyano sa loob ng millennial kingdom may glorified bodies. Pero yung nasa labas ay mortal. So, mayroon tama na ilan, no? Talagang may mortal. Pero tayo hindi mortal bilang hari. Ang paghaharian natin, mga mortal sa labas ng Jerusalem. Mamatay pa rin sila. Pero 1,000 years lang yan. And after that, ay magkakaroon na ng new heaven and new earth. At yun na. Hindi na tayo maghahari doon. Wala na paghaharian eh. Lahat na. Lahat ay ano na lang, anak ng Diyos. Wala na tayong rule doon sa kingdom na yon, na heaven. Sa kingdom of heaven, yung eternity. Sabi po, Pastor ni Arman Abilia, ganito, kung mag-start po ako ng Pioneering Church dito sa La Union, pwede po bang magpa-umbrella sa akin? Depende po. Kailangan po mag-aral po muna kayo ng Reformed Doctrine. Opo. Mag-enroll po kayo doon sa aming yung sa aming Reformed Doctrine of Predestination. Kasi po hindi po pwede pong magpa-umbrella sa amin pag hindi po nag-a-adhere doon sa Reformed Doctrine of Predestination at sa Tulip din. Amin po ay tuli po, no? Tuli po. 6-pointers po kasi kami na Reformed. 6-pointer Calvinist. Tuli po. Yung mga Catholic. So yun po, no? Brother Arman Abella, mag-message ka lang Opo. sa Narrowgate kung gusto mo pong in the future na ma-umbrella po sa amin. Okay lang po yun. Pero hindi po kami nagdi-denomination na. Kami po ay, ang tawag po namin ay helping church lang kami. In terms of leadership, in terms of may fully autonomy. May full autonomy ang church. Hindi po kami nakikialam sa pagpapatakbo. So kami lang po ay doctrinal. Sa doctrine. Sa doctrine lang po magkaparehas. Pero we don't employ yung denominational practice na dapat ay mag-submit kayo sa amin. Sa amin mismong administrator. We are just helping in the doctrinal side, on the doctrinal issues, but not really on the ecclesiastical, yung pagpapalakad ng iglesia. Baka pwede mo topic yung susunod mga error sa textos receptors. Nalalim yan, no? Yan ay yung critical, biblical textual criticism yan. Textual criticism. Tingnan natin, sa isang simpleng paraan, baka pwede nating ipasagian yan, no? Yung textus receptus. Sabi po ni Unrighteous One. Sabi ni Unrighteous One. Yung mga Catholic sources po, Pastor, yan ba ay may gabay din? Diyos, biblical ba yun? Hindi po, Catholic nga eh. Tsaka exorcist pa eh. Wala na pong exorcism sa panahong ito, no? Ang Reformed view is that we should not practice exorcism. Why? Because ang utos sa atin ay hindi magpalayas, kundi labanan. Labanan lang, hindi palayasin. Ibig sabihin, yung influence niya, labanan mo. Kahit nandyan siya sa harapan mo, you have no rights to exorcise. Kasi ang Panginoong Jesucristo lang at ang mga apostol ang nag-exorcise. So, ang exorcism, isa sa mga
foundational gifts of the church to the apostles Yung only. panahon ng apostle, Pastor. But there's no more apostles at hindi naman ang kailangan exercise kasi talo na siya eh. Ba't mo kailangan palayasin kahit nga nandiyan sa tabi ko yun, wala na. Siya ang ating iko-command. Siya ang ating pangagawain. Siya ang ating pakikilusin. Siya ang aanderin natin. Hindi tayo under nila eh. Kasi pag in-exercise mo, takot ka pala eh. Bakit ka nag-exercise? Ako, yung tao, hindi naman siya pwedeng maano ng buo ng demonyo. Yung pagiging tunay niyang tao, naroon pa rin. Wala na ngayon yung fully na na aalihan. Wala ngayon na ganun. Tapos na ngayon ang ganong kapangyarihan ni Satanas. Doon sa krus, ginapinan niya. Kaya Satan is just like a roaring lion without teeth, Wala nang pangil. without fangs. He has no more power over people because he has been already defeated on the cross. Kaya yung pag-ali na mismo talagang nawala sa sarili ng isang tao, hindi na ngayon. Ang nagagawa na lang niya, ini-influence. I-influence na lang niya. Kaya lang may lalim yung influence. At may kasama na siyempre na ibang factor like droga, psychological disorder, Psychology. psychiatric condition. Kaya hindi tayo naniniwala na kailangan pa silang palayasin dahil wala na silang karapatan eh. Yan. Naging false teacher na ba si Lapis? Di ba siya ilumi sa gospel? Ito sino? Naging false teacher. Actually false teacher na siya kasi nga Oo, doon pa lamang sa... doon pa lamang sa view niya ng Yahweh na yun ay si Satanas din eh. Talagang false teacher po yan. Hindi ba siya elect o siya ay lumihis na sa gospel? Maaaring siya ay bumalik. Hindi natin alam. Magsisi. So, hindi pa natin pwedeng sabihin hindi siya elect o elect. Kasi hindi pa tapos ang buhay niya. Malay mo kung biglang magsisi at maging reform. Yes. O, di ba? Tapos mamaya, naka-join na namin. Di ba? Masaya. Masaya yun. Co-host na natin. No? Ayun na po ang dalawa. Hindi, nasa gitna siya. Kanang kaliwat kanang kamay ng tayo. Biglang naging... Yung tinutukay po ba, ang mga modern translation ba ay verbal? Bible ay verbally and plenary? No, hindi po. Hindi. Wala na po sa translation ang inspiration, Yes. kundi preservation. So God preserved the truths, Yes. Nandun pa rin po. It's true. but not the very words I inspired. Hindi po. Hindi na po kasi iba na yun eh. Hindi na sila yung autograph, yung autobiographer, yung sumulat mismo. Yun lang ang inspired, yung sinulat nun. At wala na po kasi yung original autograph ng mga sumulat. Pero nakakatiyak tayo na nasa atin yung kopya. Kasi bakit? Yung text, pwede natin pag-usapan Textus Receptus, mga ganyan. Yung sa Egypt, no? Yung manuscript doon. Yung Dead Sea Scrolls. Makikita natin, matatanda pa yung Dead Sea Scrolls sa mga translations ngayon. Pero eksakto pa rin. So, ibig sabihin, talagang na-preserve yung katotohanan. Na-preserve. Na-preserve yung mga katuruan. Although, hindi na siya inspired per se. Timothy 3:16, Anak. tanak. But, of course, nagkaroon uli ng canon ng New Testament. So, we believe that even Matthew up to Revelation included sa Timothy 3:16 kasi kinanonize na rin eh. Inipon at inaproba ng iglesia. Yes. And we do believe that isa iyon sa requirement ng Diyos para makabilang sa sinasabi nating Biblia, ang New Testament. At isa pa po, Pastor, di ba si Paul, lagi niya sinasabi, ito ang turo ng Panginoon na tinanggap ko mula sa Panginoon. Kaya nga, kinanonize siya ng early church fathers at mismong non-church, Yes. ng mga unang-unang iglesia, Yes. talagang sila itinuring na salita din ng Diyos. So, yun ang sign na talagang kabilang sila doon sa sinasabi ni Paul na kasulatan. Pero, sabi ko nga, ang tinutukoy talaga doon originally ni Paul ay yung Tanakh, yung Old Testament. Proverbs 3:9.
applicable pa rin po sa atin o sa mga Israelita lang. Paano naman po tayo mga intel na i-honor natin ang Diyos ng wealth at first fruit? Well, kasama doon yung first fruits offering, ni-offer yan sa templo. Wala ng templo, so hindi na natin magagawa yan. Kasi first fruits should be offered in the temple. So because there's no more temple, we cannot offer our wealth and first fruit Yes po. according to the teaching of Proverbs 3:9. Siyempre, ang context ng Proverbs 3:9 ay may templo pa ito. Hindi natin siya pwedeng i-apply ngayon. Hindi naman tayo Israelite din. Oh, yun tayo. Gentile tayo eh. Wala ng templo, wala ng tithes. But we can still practice yung 10% as the least na ating magagawa na ibigay sa gawain ng Panginoon. Pwede nating maging measurement siya na yun ang standard natin, but not necessarily yun ay utos ng Diyos sa atin na pag tayo ay nagbigay, ay pagpapalain tayo. No? Hindi na yung prinsipyo ng Wala na po sa Malakay. Not according to the principle of Malakay Yes. chapter 3 and the rest of the book of Malakay. Okay? paano daw kukontakin, Pastor? Sabi, Ayun po, pwede kayo mag-aral din dito po. Kung pastor kayo, may half scholarship po kami. Napakamura lang po ng tuition fee sa amin eh. Almost, magkano lang ang tuition fee natin, no? Parang 500 lang opo. per unit ba? 100 lang per unit. 500 lang per unit. Sa bachelors po, Pastor. Bachelors. Kontakin niyo po kami dito dito mismo sa Narrowgate. Ibabato na lang ng ng ating admin ng Narrowgate sa Puritan Theological College. Yes. Tapos doon kayo magko-connect sa Puritan Theological College na website or Facebook page. Doon na lang ituro. Dito ka lang mag-message. Pwede po kayo mag-message mismo dito sa Narrowgate. Opo. Sa Narrowgate po mismo lang kasi para marami. Pag sa akin po, hindi ko na po masasagot lahat. Opo. Marami. Ano mga sagutin mo yan doon sa Puritan, yung ating Facebook page. Sige po, ibibigay sa inyo yung contact ng Puritan Theological College. Yun namang aking Reformed Doctrine of Predestination. That's my personal discipleship po yun. Pwede po kayong dumalo. Pwede rin po doon, every Saturday, 2 o'clock onwards, so meron po tayong pag-aaral ng Reformed Doctrine. Yun po yun. Sa ngayon ay meron na po tayong mga 7 na attendee doon. Kung kayo po ay magjo-join, ay magbubukod ako ulit ng isa pa para umpisa. Wow. Kasi po kayo, masyado kayong malalaliman na pag nag-umpisa kayo sa may gitna na. Opo. Hindi nyo na maintindihan. Sobrang na. Medyo malalim na po yung... Lumalim na po. Baka hindi na mahukay. Sino po pinakaunang nagsalin ng Biblia, Pastor? Hindi po Katoliko. Ang unang salin ng Biblia ay yung salin from Hebrew to Greek. Yung Greek Septuagint. At yan po ay mga Jews, mga Jewish scholar. Masoretic po. Masoretic texts, mga Masorets. So, hindi po, wala pa pong Katoliko, mayroon na pong na-translate na Hebrew. Wala pa pong Katoliko, may New Testament na rin po. Feeling lang po ng mga... Feeling lang po nila yon, nakala nila sila daw ang gumawa. Kung compilation, maari pa. No, compilation lang, pero meron na. Na-compile lang. Na-canonize na rin. Kasi na-canonize ng Old Testament prior Yes. to Matthew, to the book of Matthew, to the writing of book Matthew, meron na Meron na. Kaya lang hindi siya isang libro. No, puro scrolls siya. Hindi siya yung parang katulad ngayon na yari sa isang mayroong Nakabind. nakabind, hindi po nakabind. Naka-scroll pa lang, individual books, nakatranslate na siya. Opo. Katulad nung Isaiah, binasa ng Panginoon Kristo. Yun ay Greek na po yan, sa Greek. Yan. Ano po ba? FB page, yun po. Link lang. Pagka po doon sa Reformed Doctrine, pwede niyo po akong i-message na lang pag doon. Pag sa Puritan, doon sa page ng Puritan. Kasi meron po tayong mayroon po tayo doong tawag doon? Admin po. Hindi. May admin po tayo diyan, tama. So admin.
May register po kasi tayo din eh. Opo. So, siya ang bahala doon. Sige po, si Brother Modesto at saka isasagot na lang po sa inyo, wag po dito sa public, may message na lang po kayo, Message na lang. ibibigay po yung link. Opo, hindi pwede sa public. O kaya po invite ko na lang kayo. Yan. Sige po, mag-open tayo muli. Pag mayroon tayong mga 5, start tayo ng bago. Opo. Reformed Doctrine of Predestination. Maganda to, mahalaga to. Kasi po, dyan yung maunawaan ng gusto Opo. ang talagang mga tenets ng Reformed Theology. Opo. Palagi raw po siya naghihintay si Brother Modesto. Hindi gusto daw niya sumali. Saturday. Okay, sige po. 3 na sila, no? Baka may mag-join pang iba na bago. May mag-message naman po siguro. Message na lang po kung sino po yung gustong mag-join na bago at mag-open ulit tayo ng another group naman. Kasi ongoing na yung isa, nasa gitna na kami. Actually, pa third point na kami. Medyo malalim na talaga. Malalim na po yun. Baka hindi na mahukay. Okay po, may tanong pa tayo, Pastor? Siguro, Pastor. Okay. So, ayan. Tayo po ay Sige po. kami po ay magbabalik sa Webes, no? At patuloy na tatalakayin po yung mga dapat pa natin talakayin. Kung kayo po ay may mga topic na gusto ninyong talakayin natin dito, ay mag-comment lang po kayo. Atin pong pag-aaralan, tatalakayin. Po, ito po ang The Narrow Gate and we are the Cult Busters. God bless you.